kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe. Mavic Trinidad. Ryan Veloban, Abante! Susunod na ang FYI. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Francis Palve, FYI, ako si Jigo Postolero. FYI, ako naman si Raya Kapulong. Hatid namin ang may impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta, dito lang yan sa For Your Information. Ito ang FYI. Sa dami ng mga balita, alin nga ba ang mahalaga? Dito sa FYI, For Your Information, pinapadali ang impormasyon. Klaro, mabilis at swak sa'yo. Mga kwentong may saysay, balitang may silbi, at mga impormasyong dapat alam mo. Tutok lang sa FYI. For Your Information, dito lang sa Abante. Magandang araw mga kaabante. Magandang araw, Yes, partner. magandang araw, partner. Talagang brand new day na naman. Yes, no? agad-agad, Wednesday. Wednesday. Oo. Agad ang bilis. Diba? Tama. At you got the memo. Ayun, meron na. Sunod-sunod na to Pareho for the next couple Pareho of tayong days. naka-gray ngayon. Correct, oo. So ito na nga, partner, no? Siyempre, ang atrastasyon, papalapit na. Oo. Mga kababayan natin, naghahanda Sa na dyan. Biyernes na po yan. Oo, at siyempre tayo naman ay nagiging bahagi tayo sa pagpapaalala sa mga kababayan natin ng mga do's and don'ts na dapat gawin ng ating mga deboto pagdating nila sa posisyon. Kaya tutok lang sila dito, partner, sa Abante dahil maya't maya yung report natin yung sitwasyon doon sa Quiapo, Maynila, sa may paghahanda din sa Quirino Grandstand. At syempre yung mga authorities ay tuloy-tuloy yung ating pag-interview sa kanila para mapaalalahanan ano ba yung dapat gawin, ano ba yung mga hindi dapat Yan. gawin during itong traslasyon. Ayun, napaka-importante niyan kasi minsan kapag nandun na tayo, yung mga guidelines minsan nawawala kasi parang ang dating busy na lahat. Parang ganoon. Pero syempre para kasi kabubuti po ng nakakarami sumunod po tayo no sa mga panuntunan mga kaabante. Okay. Samantala, para sa ating topics for today, sandaling pagtatagpo ng ina at anak tampok sa traslasyon. Iligal na pagnanakaw ng kable, panganib sa buhay at kuryente. Coast Guard iniligtas ang batang nalunod sa Zamboanga. At sa ating kaalaman to the max, alamin natin ang kahalagahan ng liver cancer at viral hepatitis awareness month.
Ayun, importante ang mga ganito. Oo, yung mga Oo. ganyang awareness ay very important. Mm. At yun, patuloy pa rin ang paalala natin, partner, dahil flu season ngayon Mm. ay ang daming may sakit. Ayan, so dapat mag-vitamins, no? Oo, Bantayan ng mag-ingat sarili. At wag baliwalain yung anumang sintomas na yung malatrangkasong sintomas. Ayun. Yun. Samantala, tuwing traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila, isang sandaling puno ng pananampalataya at debosyon ang nagaganap, ang tinaguriang dungaw. Sa pagkakataong ito, humihinto ang andas ng Poong Nazareno upang masilayan ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen na sumisimbolo sa pagmamahal ng ina at sakripisyo ng anak. Para sa milyong-milyong deboto, ang dungaw ay higit pa sa ritual. Ito ay sandali ng taimtim na panalangin, panata at inspirasyon. Pero ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng dungaw at kung kailan ito nagsimula? Alamin natin sa FYI report ni Jasmine Canonoy. Isa sa mga pinakabanal at emosyonal na tradisyon tuwing traslasyon ang Poong Jesus Nazareno ay ang dungaw na ginaganap sa San Sebastian Basilica sa Quiapo, Maynila. Dito pansamantalang humihinto ang andas ng Poong Nazareno upang masilayan ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen na inilalabas sa balkonahe ng Basilika. Isang makapangyarihang simbolo ng pagkatagpo ng ina at ng anak. Ang salitang dungaw ay nangangahulugang pagsilip o pagtanaw at sa konteksto ng traslasyon, ito ay sumisimbolo sa pagbabasbas at paggabay ng mahal na ina sa Poong Jesus Nazareno bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ayon sa kasaysayan ng Simbahang Katolika sa Pilipinas, nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng mga Recoletos na namamahala sa San Sebastian Basilica bilang bahagi ng mas malalim na debosyon sa Poong Nazareno at sa mahal na Birhen. Para sa mga deboto, ang dungaw ay hindi lamang ritual kundi isang sandali ng taimtim na panalangin at panata. Marami ang naniniwala na ang traslasyon ay nagiging ligtas at matagumpay kapag naisagawa ang dungaw, kaya't ito ay lubos na pinahahalagahan ng simbahan at ng mga deboto. Sa mga nakalipas na taon, naging bahagi na rin ng pamamahala sa seguridad ang dungaw, kung saan pansamantalang humihinto ang prosesyon upang maiwasan ang siksikan at masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Higit sa lahat, ang dungaw ay paalala na pagmamahal ng isang ina at sakripisyo ng anak na sumasalamin sa pananampalatayang Pilipino, matibay, mapagtiis at puno ng pag-asa. Sa bawat traslasyon ang tahimik, ngunit makapangyarihang sandaling ito ang patuloy na nagbibigay lakas at inspirasyon sa milyong-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Maraming salamat, Jasmine Canonoy. Alam mo, partner, nung nasa field ako, nagko-cover ako niyan dati, itong traslasyon. Bukod sa Quiapo Church, sa Quirino Grandstand, itong San Sebastian Church ay isa rin sa mga dinudumog ng tao at isa din doon na kung saan nagtitipon-tipon talaga yung daming tao. Kasi itong dungaw na to, parang, Oo, isa yun parang sa mga, fusion, no? kumbaga, Magkikita yung mga highlight. deboto. Oo, yung dungaw na yan. Yung mga, kumbaga, pag nangyari yung pagdungaw, yung mga deboto talagang makikita mo kung na yung mataimtim yung kanilang pagdarasal, yung iba nga naluluha pa sa kanila habang nagdarasal at humihiling sa Poong Jesus Nazareno. Oo, kasi parang itong eksena ng dungaw partner, actually ngayon ko lang to na pagtanto at pag-aalaman, no? Na parang pala talaga siya, na nakakaantig talaga siya kasi parang si Mama Mary talagang ilalapit nila no sa Poong Nazareno, syempre para magkaroon pala ng guidance sa kanyang sa posisyon na mangyayari. Oo. Kaya talaga yung mga kababayan natin, yung mga deboto ay talagang kung makikita mo talagang yung puso nila talagang nadadala sa ganitong pagtatagpo. Yes. At kasabay nga niyan, partner, syempre, dumog, siksikan yung mga tao dyan, yung mga deboto, yun nga, hindi naiiwasan yung iba, kanya-kanyang sampa dun sa andas. Ayan, Kaya, oo. naku, Kinukuha nila yung pagkakataon na kumbaga dahil may kasi moment na hihinto. May ilang minuto na hihinto doon. So yung iba, tinitake advantage to para sumampa doon sa andas. Na, ayan ganyan talaga yung medyo eksena. delikado yan, partner. Kaya yung mga Yan nagbabantay dyan, alam ko may mga rad yan Para mangyari, pag kayong lalampas, parang sila yung magpapababa. Ayan.
Grabe, Ayun, no? Talaga naman. talaga. Kaya yun, nagpapaalala yung mga otoridad na kung maaari nga, wag na hong sumampa. Kasi parang maging ang Quiapo Church, paulit-ulit din nilang sinasabi na yung pagdaan lang ay blessing na yun eh. Tama. Pwede ka naman magdasal na from ilang meters away. Pwede na yun. Tama. No need na magsampa, kumbaga. Kumbaga, wag natin ilagay pa sa panganib, no, ang Yes. ating mga buhay. Siyempre sa mga deboto natin diyan, pwede pong manalangin ng taimtim at yung pagkasagrado ng pagkakataon talagang gawin po nating talagang panatilihin nating sagrado talaga. At speaking of panganib, mga kaabante, samantala sa buhay po, panganib ang sa buhay at serbisyo ang dulot ng pagnanakaw ng kable ng kuryente. Ayan po ang babala ng Meralco sa publiko. Ayon sa kumpanya, ang iligal na pagputol at pagkuha ng kable ay maaaring magdulot ng brownout, sunog at seryosong pinsala sa tao at ari-arian. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Fred Rabanal. Nagbabala ang Manila Electric Company o Meralco sa publiko laban sa patuloy na pagnanakaw ng mga kable ng kuryente at iba pang pasilidad nito na ayon sa kumpanya ay nagdudulot ng seryosong banta sa kaligtasan ng mga tao at sa maayos na supply ng kuryente sa mga komunidad. Ayon sa Meralco, ang iligal na pagputol at pagkuha ng mga kable ay nagre-resulta sa biglaang brownout at pagkaantala ng serbisyo na direktang nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, paaralan at mga ospital. Bukod sa abalang dulot nito, nagiging sanhi rin ito ng dagdag na gastusin sa pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng mga linya ng kuryente. Binigyang diin ng kumpanya na lubhang mapanganib ang pagnanakaw ng kable dahil ang mga ito ay nagdadala ng mataas na boltahe ng kuryente. Ang sino mang gagalaw o puputol sa live electrical lines ay maaaring makuryente, masunog o mawalan ng buhay. May posibilidad din namanong magdulot ito ng sunog kapag may naiwan o nalantad na mga kable na maaaring magliyab at makapinsala sa mga ari-arian at kabahayan. Dagdag pa ng Meralco, ang ganitong gawain ay itinuturing na krimen at may kaakibat na mabigat na parusa sa ilalim ng umiiral na mga batas. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga lokal na pamahalaan at otoridad upang mas paigtingin ang pagbabantay at agarang pagtugon sa mga insidente ng pagnanakaw ng kable. Nananawagan ng Meralco sa publiko na makikisa sa pagpapanatili ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad, lalo na sa mga lugar na may electrical facilities. Ayon sa kumpanya, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa upang masiguro ang ligtas, tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente para sa lahat. Para sa FYI, Fred Rabanal, Abante. Ayan, no. Maraming Thank you, salamat, Fred. Fred, sa iyong paalala sa ating mga kaabante. Alam mo, partner, yung kawad ng kuryente o yung kable ng kuryente, isa yan sa mga dahilan ng sunog ayon nga sa BFP. Lalo na magkakalapit yung bahay, yung mga yung mabibilis sa gumapang yung apoy. Talagang Yung delikado dikit-dikit. yan. Oo. At pansinin mo, sa ibang lugar din, yung parang nakapulupot na parang Oh, yung pa spaghetti wire, kung tawagin. Spaghetti na yung mga wire. Oo, delikado. Talagang mahirap po yan. Kasi ang nakikita kong suliranin dito, partner, kasi may mga kababayan tayo na, sige, marunong sila sa kuryente, ganito, ganyan. Sila na mismo yung nagdi-DIY na, sige, ayusin Oo, natin, biglang ilipat nagiging, natin ang linya. Biglang nagiging electrician. Oo, parang ganun. Yung iba Wag ho nagsi-Spider-Man pa sa mismong mga kable ng kuryente. Hindi nila may delikado to. So kailangan sa authorized po, no? Mga taga Meralco lang po tayo magpaayos kung may mga sira. Hindi yung parang tayo-tayo Oo. lang din. Yun ang mga problema dyan. Oo, tumawag ng kumbaga yung eksperto, yung talagang totoong mag-aayos na hindi ko kayo yung parang sabi mo nga partner ay magdi-DIY. Oo. nitong, Kahit sabihin natin marunong, iba rin kasi talaga yung safety training ng mga talagang nasa Meralco kaysa naman yung, kumbaga ikaw ay marunong nga, pero paano kung may mangyari na hindi mo inaasahan o may bagay kang hindi nakalkula? Kasi pagdating dito sa pag-aayos ng kuryente o kable, may mga measure to na kailangan hindi ka magkamali kasi isang pagkakamali mo lang, may matuklap ka lang na bahagya dito, maaring mag-spark hanggang sa lumaki, ay nako po. Delikado po talaga. Tsaka partner, maganda rin na total, nakababad na rin po halos lahat sa social media. Tingnan ho yung mga legit na mga Ayan, tama. social media pages po.
para makita kung yung ano ba yung mga usual na sanhi ng sunog or ano ba yung mga safety tips kaugnay po dito sa mga kable ng kuryente para mabigyan po tayo ng babala at hindi po tayo gumawa na kung ano man na ikakapahamak natin. Ayun, tama. Ayun, Tsaka sa mga LGU partners, Yes, rin to na maganda kailangan rin yan, na maging bantayan paalala nila. nila. Kasi nga, may iba tayong mga kababayan dito na mapagsamantala na for example, malapit sa bahay nila yung linya, ang gagawin nila, syempre, ba't ako magbabayad ng kuryente? May linyang malapit sa akin. Itatap ko na lang to. Yung parang, illegal yun, oo, ha? di ba? Yung mga ganyang bagay. Jumper? Jumper, kuryente, tama. Grabe, Pagka no? natap na jumperan, ako po, delikado po itong ganong gawa. Illegal po. At meron po yung karampatang parusa, mga kaman. Yes. Samantala, sa isang iglap, ang simpleng pagtitipo ng pamilya ay nauwi sa isang sitwasyong nagbanta sa buhay ng isang bata. Mabuti na lamang at may isang Coast Guard personnel na handang tumugon kahit wala sa oras ng tungkulin. Para idetalya sa atin ang kwentong kabayanihan na yan, narito ang FYI report ni Tina Matro. Isang halimbawa ng tunay na paglilingkod ang ipinamalas ng isang miyembro ng Philippine Coast Guard matapos niyang iligtas ang buhay ng isang 8 taong gulang na bata mula sa pagkalunod sa Zamboanga City kahit wala siya sa oras ng tungkulin. Pinuri ng PCG si PO3 Alshir Alimudin ng Coast Guard Substation Siyasi na nagkataong lumalo lamang sa isang pagtitipo ng pamilya sa isang resort sa barangay Kabatangan nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat, bandang 8:36 ng gabi noong January 4 nang ipaalam sa kanya na may isang batang nalunod at wala ng malay. Hindi nagatubili si Alimudin na rumusponde. Bilang isang sinanay na rescuer, agad niyang isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR sa bata. Dahil sa kanyang maagap at tamang aksyon, muling bumalik ang vital signs ng biktima, isang hakbang na tinuturing na kritikal sa mga ganitong sitwasyon. Matapos ang paunang lunas, mabilis na dinala ang bata sa ospital para sa karagdagang gamutan. Ayon sa PCG, nasa maayos na ang kondisyon ng bata at ligtas na mula sa panganib, bagay na labis ay kinagalak ng pamilya ng biktima. Sa pahayag pa ng PCG, binigyang diin ng ahensya na ang ginawang kabayanihan ni PO3 Alimudin ay malinaw na patunay na ang pagiging Coast Guard ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang bokasyon ng paglilingkod sa kapwa. Ipinakita umano nito na ang kahandaan at disiplina ng kanilang mga tauhan ay nananatili kahit sila ay off-duty. Kasabay nito, muling hinikayat ng PCG ang publiko na matutong magsagawa ng basic life support gaya ng CPR, lalo na sa mga lugar na may tubig. Dahil ang kaalaman at mabilis na aksyon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para sa FYI, Teen Matro, Abante! Yun, saludo kay PO3 Alimudin. Ayan, Maraming talaga salamat, naman. sir. Isa kang bayani. Correct. Diba? Kasi isipin mo Kahit off-duty, naimbitahan lang, may nakita, talagang agad-agad na tumulong talaga. Hindi siya dalawang isip na tulungan ng 8-year-old na nalunod. Grabe. Pag talaga yung trabaho mo, partner, no, or yung tungkulin ay isinasa puso mo. Para siyang para siyang yung mo, tawag dito, Yung muscle instinct. Yan, yung instinct mo, yung muscle memory mo na parang Kailangan mo gawin yan. parang automatic. Hindi pwedeng, hindi, hanggang 5 o'clock lang yun. Oo nga naman. Hindi, off ako duty ngayon. diba? Oo, di ba? Tama. Alam mo talaga yung gagawin mo agad na parang pag meron kang tawag dito, yung social awareness, social responsibility. At talagang bukasyon kasi yan. Tama, oo. Diba? Lalo na kung halimbawa, alam mo na parang wala talaga may kapasidad, lahat nasa state of shock, 'di ba? Ganun yung karamihan na sitwasyon kapag kami ganitong insidente. Nag-kick in kagad sa iyo yun na parang ikaw na lang yung may kakayanan, so Exactly. kailangan mo na gawin yung dapat gawin at kung siya rin kasi mismo masashock partner o Oo. At isa hindi walang siya- bahala niya o di Hindi sa siya alerto. nagdalawang isip kasi baka pwede rin yung iba matakot na baka mas may mangyari Oo, masama. tama, baka hindi magkamali. lang tumawag na lang tayo ng ambulansya. Pwede namang gawin niya yun. Tama, Pero tama. inuna niya yung kung ano man yung kanyang tungkulin
off-duty man o duty. Ayun, Oo. napakahusay talaga. Ibig sabihin, napakaganda po ng kanilang training dyan sa PCG na kano man ang mangyari, talagang kailangan alerto tayo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kasi pag ganitong emergency, partner, oras talaga napaka-importante. Oras yung kalaban Hindi mo pa dyan. pwedeng magdalawang isip ka, mag-hesitate ka. Kailangan sure ka sa bawat galaw mo talaga at kailangan gawin mo siya right then and then. Oo. Alam mo, maganda din partner na may, kumbaga, may training. Ayan, tama. Yung, nakapag-training ka na ba ng ganyan na ano? Yung or mga medical, pang-emergency, pang-emergency. siguro sa mga seminar, nakakapanood ako ng Oo. ganito. Pero actually ko pa nagawa. Nakatry na ako ng ganyan. Parang may isang seminar ako inatendan. Tinuruan talaga kami. Mahirap. May actual. Wow, ang ganda nun. May Oo. count. Actually, may count, may rhythm. Alam ko may song pa nga na in-associate doon sa counting. Tapos iba kapag yung may edad or yung matanda na, yung adult, iba yung... Tapos iba rin pag sanggol, parang... Mas patak lang. Oo. Parang sobrang critical. May beat na yung- sinusundan. Ayun. Oo, actually. Kaya lang, syempre, kapag ang training mo once a year lang or... 'Di ba parang Hindi nakakalimutan mafe-finesse. Oo, mo tama. yung ano. Pero yun, maganda na may background Knowledge, ka talaga. yan. Na para at least pag may mga ganyang emergency situation, di ka magpapanik or parang may maisasalba kang buhay. Tama. Katulad nung ginawa ni PO3 Alimudin. Ayun. Sana ay dumami pa yung katulad niya. Yes, saludo po. No? Siyempre sa buong PCG rin. No? Talaga naman. At habang ang ilan naman ay namamangha at nagsasaya sa unang pagbuhos ng niebe ngayong 2026, libo-libong motorista naman ang nabaon sa matinding trapiko. Sa Ile-de-France, ang makapal na snow na bumalot sa Paris at mga karatig lungsod ay hindi lamang naghatid ng malamig na tanawin kundi nagdulot din ng pinakamahabang trapikong naitala ngayong taon. Para sa detalyeng yan, ang balitang yan, narito po ang FYI report ni Abante BNC Europe correspondent Dick Villanueva. Ito ang resulta ng unang pagbuhos ng snow sa taong 2026 sa pagdiriwang ng Three Kings. Nagdala ng pinakamahabang traffic ngayong taong 2026 sa Ile-de-France sanhi na makapal na niebe o snow. Huling nakapagtala ng pinakamahabang traffic sa Ile-de-France taong 2018 sa layo ng 739 kilometers na trapiko sanhi din ng pag-ulan ng niebe sa kaparehong buwan. Subalit nitong January 5, 2026 ay nilampasan na ang bagong record ng 1,000 kilometers. Ganap na alas 3 ng hapon sa lungsod na magsimula umulan ng niebe at sa loob ng 30 minuto ay nalatagan na ang daan at mga nakaparadang sasakyan na may sukat na 8 centimeters. Bahagyang naapektuhan ang daloy ng transportasyon, lalong-lalo na ang bus at tramway, kaya lahat ng pasahero ay napipilitang maglakad sa pinakamalapit na subway station. Maging sa tourist at mga business area, madalang lang ang mga pumapasok na shoppers. Sa paanan ng Eiffel Tower, tuwang-tuwa ang mga turista at mga lokal na mamamayan na maglaro sa snow. Patuloy pa rin ang pagbuga ng tubig sa fountain sa garden ng iconic tower habang nagbibigay naman ng magandang tanawin ang mga kumukuti-kutitap na ilaw na nangingibabaw sa makapal na buhos ng snow. Nagmistulang ski station ang harap ng Basilic ni Sacre Coeur sa Montmartre na mga hindi nakapag-ski noong nakaraang Christmas vacation. Gaya ng nakaugalian, marami sa mga kababayan natin na nakaranas ng malakas na buhos ng snow kaya naman bumuha sa social media, lalo na sa France ang kani-kanilang estilo na related sa snowfall. Kalimitan tuwing sasapit ang buwan ng Enero, minsan lang magpaparamdam ang snow sa Paris at hindi ito tumatagal dahil pagbagsak ng snowflake sa lupa ay agad itong natutunaw. Ayon sa France Weather Forecast, muling magpapaulan ng snow sa Ile-de-France sa mga susunod pang mga araw. Kalimitan, ilan sa mga lokal na mamamayan at mga kababayan natin sa Paris ay natutuwa sa unang araw ng buhos ng snow. Subalit kapag tumagal na ito ng isang linggo ay nagiging balakid na para pagpasok sa kanilang mga trabaho. Para sa Abante, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Ayun, Snow. partner, no? Talaga naman. Umuulan ng Oo. niebe, literal. White holidays kung tawagin. Pero marirealize mo rin, partner, na balanse pa rin ang lahat. Kasi marami sa atin nangangarap na masubukan sana ito. Oo. Pero tignan mo naman, kumbaga sa Paris, ganyan, okay, masaya, nag-enjoy sila. Pero may ilan din mga kababayan nila yung parang hindi rin nagugustuhan. Yung sobra-sobra naman na tagal ng pag-stay na Sabi snow. nga nila, yun, bawa, first time mo sa snow, ilang araw, linggo, or up to 1 Masaya, month, masaya. masaya. Pero parang yung mga sumunod, Oo. parang
challenge na yan sa'yo. Oo. Hindi mo na yata magugustuhan. Parang gusto ko matry. Hindi ko pa natatry na mag-isang buwan. Kahit siguro kahit mga 3 araw lang siguro na maglaro-laro o kung ano man. Pero may mga untold kasi na mga inconvenience. Like for example, yung mga buhok natin sa ilong, yung mga luha natin, tumitigas daw lahat. So parang somehow kailangan gumalaw-galaw kung ano. Hindi ko Mga kinaya yung irritable concern mo, partner. No? Yun talaga yung concern mo. Samantalang yung iba, mag-selfies, Ayan, mga yan, bumuo Yung mga ng snowman. inconvenience, no? Ikaw Oo. yung concern mo. May mga content creator kasi na gano'n na parang inaano nila yung mga real talk ba sa pag nasa winter daw, ano ba yung mga hindi nasasabi, yung mga CR ka ng CR, ihi ka ng ihi kasi malamig, yung mga ganyan. Ang daming patong na suot. May warmer pa bago oo, yung mga lahat. patong, di ba? So parang tiis ganda, para lang ma-feel mo yung snow na yan. Oo, tama. Pero worth it naman yun. Siyempre, hindi naman lahat yung makaka-experience. Diba? Lalo na yung mga ganyan, yung mga nagsiski, no? Biro mo, Ikaw ba, partner? simbahan, Di ba pwede. nag-out of the country ka na rin? Na-experience mo na rin ba sa iyong trip yung mga ganitong nag-snow? Ay, hindi pa. Oo. Nasa bucket list natin yan na yung makagawa natin yung angel, yung nakahiga ka. Okay. Akala ko concern mo pa rin. Ay, hindi na. Ano lang yun. Para lang sa mga hindi nakakaalam, nangyayari talaga pala. Di ba? Makakapag-adjust ka naman. Oo. kung ano Siguro yung- gagalaw-galaw ko na lang yan sa ilong ko. Tapos yung mata ko Dinemo mo kisap-kisap. Kikisap-kisap na lang ako, hilamos, ganyan. Oo. Oo. Dito kaya sa Pilipinas, kailan? Ayan. Kailan oo. magsusnow? Magsusnow sa Practice muna sa Pilipinas? Pasay. No? Oo, pwede. Di ba? Pwede, Oo. practice lang. Oo. Practice muna. Umuulan din naman dito ng hindi lang snow. Hailstorm. Yung mga Oo. pang sa yero, pagka lumagotok ng yero, labas ka na. Tapos jacket ka na siguro nun. Kaso isang patong lang yon. Oo. Saya, no? Samantala, break muna tayo mga kaabante. More good vibe stories po ang aming ihahatid sa inyo. Kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo.
Naglagay na ng mga rehas sa balkonahe ng Louvre Museum sa Paris, France. Magugunitang sa balkonahe ng museum dumaan ang mga magnanakaw na kumuha ng mga nakalagak na crown jewels. Hinihinalang 4 katao ang nanloob sa Louvre Museum na tumangay sa mga alahas na nagkakahalaga ng $102 million. Ayon sa pangasiwaan ng museum, lalo pa nilang hihigpitan ang seguridad upang hindi na maulit pang muli ang nakawa noong October 19. Nagtalaga na rin ng mga pulis na nagroronda sa paligid ng museum. Mahigit 100 kamera din ang nakatakdang ikapit sa iba't ibang bahagi ng museum sa pagpasok ng bagong taon. Ito rin matatagpuan ang pamosong obra ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Nagbabalik po ang FYI dito sa Abante. Nako, ay sinisipo na ba partner ang Ayan. lahat at inuubo na ba ho ang lahat? Nako, mag-ingat dahil dumarami ang kaso ng trangkaso o influenza sa maraming bansa ngayong flu season. Dahilan ng pagtaas ng pag-uulat ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Ayon sa World Health Organization o WHO, natural na tumataas ang influenza activity tuwing malamig na panahon at sa mga lugar na maraming close contact dahil mas madaling makahawa ang virus. Bukod dito, may mga bagong strain na mabilis kumalat at ang mababang bakuna coverage ay nagpapalala sa sitwasyon. Kaya't hinikayat ang publiko na magpabakuna, maghugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Para sa dagdag na impormasyon, mga tips na kailangan nating malaman, makakapanayam natin ngayong umaga ang ENT Head at Neck Specialist at Chief Health Program Officer mula sa East Avenue Medical Center na si Dr. Renel Louis Gutierrez. Magandang umaga, Doc. Welcome po sa programang FYI. Good morning, Doc. Good morning, Ms. Raya and Sir Jigs. Magandang umaga sa inyo. Doc, para sa kaalaman po ng ating mga kaabante, ano po ba itong influenza, ano po ba itong flu at magkaiba po ba ito sa karaniwang sipon, ubo, lagnat o yan. trangkaso? Oo, Ma'am Raya po. Raya. Itong influenza o flu, ang influenza at flu, pareho lang yun. No? Ito ay isang viral infection na umaatake sa ilong natin, no? At lalamunan. At minsan umaabot ito hanggang sa baga. Ito ay mas malala dun sa sinasabi mong common colds, no? Yung normal na sipon. At masasabi natin, mga sintomas ito, yung biglang taas na lagnat, may ubo sipon, sakit ng lalamunan, isa masakit yung ulo or body malaise, yung mga tinding pagod. So kung ikukumpara natin doon sa common cold, mas malala ito, no? Pero pareho silang viral illness. Mhm. Yes, Doc, tanong ko lang po, no, ito po bang mga sintomas gaya ng, for example, ikaw yung magkaka-sore throat, no? Pagka-sore throat, bigla mako-convert na ito sa isang gagaling yung sore throat pero mako-convert ito sa isang malalang ubo. Common colds po ba yon? O kasama na rin po ba ito sa sintomas ng flu? Ano po ba yon? Oo, alam mo, Sir Jigs, pare-pareho halos eh. Kaya nung nagkaroon ng panahon ng COVID, di ba? Halos ganito din yung mga buwan, no? Mga Yes, Doc. months Exactly. hanggang January, February. Tama, yung sintomas niya ay pare-pareho. Magsisimula nga doon sa sipon. Alam mo, ito kapag may sipon, may tumutulo na, di ba, parang nagde-drain, na-discharge sa ilong. Minsan naman, nandun yung sa likod ng lalamunan o post-nasal drip. Kaya yung pasyente, inuubo. Kasi nai-irritate yung kanilang lalamunan. So, ayan, made-develop na ito. Usually kasi itong mga viral illnesses ito, mga 3 to 5 days lang ito tumatagal. Pero kapag nagkaroon ito ng mga secondary bacterial infection, tumatagal yan within more than 5 days, so minsan more than a week. No, kaya ito yung mga kinakailangan ng antibiotiko. Pero kapag ito mga viral illnesses, ay spontaneously ay nawawala ito o gumagaling. Doc, sino ba yung kayong flu season, sino yung karaniwang parang na natatarget nitong mga sakit na ito? Usually po ba mga senior citizen, mga bata?
Tama, So, tama. anyone. Usually ang mga natatamaan ito ay yung mga kabataan kasi hindi pa ganun fully developed yung kanilang immune system, no? At syempre yung mga pasyente na mayroong mga systemic illnesses like yung may mga pulmonary problem, no, mga kidney problem, respiratory problem, at yung ating geriatric population, yung mga matatanda kasi bumababa na rin yung kanilang immune system. So, ayan, yung itong mga vulnerable part ng population na to, sila po yung mga laging tinatamaan ng ganitong uri ng mga viral infections. Yes. Doc, sa inyo pong palagay, bakit po sa mga ganitong panahon, kagaya ng mga ganitong malamig na panahon, talagang lumalaganap o sabihin natin nagsisimula ang flu season, Doc? Oo, ito nga yung tinatawag natin bear months. And nung tataon sa holiday season dito sa atin sa Pilipinas Yes. at sa ibang parte ng daigdig na napakinggan ko nga yung intro ni Ma'am Raya na kapag ito ay malamig, ang mga tao ay nagkukumpulan, no, sa mga bahay-bahay, nakikita-kita tayo. So mas mabilis yung transmission. Kaya nga matatandaan yung panahon ng COVID ay nagkaroon tayo ng, di ba, isolation. Hindi tayo pwede magkita-kita and meron parang self-distancing, no, para hindi makahawa sa mga ibang pasyente. Doc, para lang ma-refresh yung isip ng ating mga kaabante, paano nga ho ba ito nakakahawa? Bakit ito mabilis kumalat? Sa simple po bang pagbahing ng hindi nakatakip yung iyong bibig at ilong ay pwede na po itong makahawa? Or baka sa paghawak, Doc, may connection po ba yun? Tama. Alam mo, nakakatuwa kasi marami tayong natutunan nung panahon, mga 3-4 years ago. No? And yan paulit-ulit lang yan. Halos sa yearly, yan ang pag-uusapan natin. Tama po yan, yung mga droplets na yan ay maaaring airborne yan at maaaring matransmit na sa ating mga kababayan. At minsan tumatagal nga ito doon sa mga surfaces. Kaya kapag nahawakan, ayan, madaling matransmit po talaga sa ibang pasyente. So, ang paalala natin, Doc, importante pa rin talagang mag-face mask. Ayan. Face mask, magugas ng kamay, yung mag-alcohol, ganyan. Siyempre, panatiliing malinis yung ating paligid. Kumbaga, hindi na, Doc, bago sa atin yung ganitong practice dahil kumbaga na-master na natin to 4 years ago. Tama, that's the word. That's the word. Na-master na natin. Kaya, may mga pagkakataon pa nga, Doc, naka-face shield tayo. Ayan, tayo lang na Pilipinas nag-face grabe shield. Talaga dati. Kaya nga kayo na, habang nanonood ako sa programa nyo, malapit na naman yung translation. Siyempre, yung mga pupunta dyan, may sakit, di ba? Dahil kailangan nila ng... So, mag-ingat lang po. Kailangan talaga ay protektahan natin ating sarili. Unang-una, kailangan na malakas yung immune system, Ma'am Raya, Sir Jigs. Kailangan, siyempre, tamang pahinga, wastong pagkain, no, ehersisyo, at siyempre kung kailangan talaga ng gamot, ay huwag itong ipagbawalang bahala. Kailangan kumonsulta talaga sa mga espesyalistang doktor. Yes. Doc, speaking of pagkonsulta, kailan po dapat malaman ng isang particular na kababayan natin na panahon na o dapat na talagang magpa-check up kung sila po ay may nararamdaman? Once po ba nakaranas, halimbawa po ako medyo sinisipon-sipon, kunwari, wala naman partner. Wala, bigla kang tumingin, parang, wala. Yung halimbawa po, nakaranas ako ng sipon. Papa-check up po ba Alam mo, ako? nakakatakot nga. Kapag mabahin ka lang, titingin sa iyo. Diba? Ganun nga eh. Parang bumabalik lang yung 4 years. Sabi ko nga kanina, ang mga viral illnesses ito ay nawawala within 3 to 5 days spontaneously. So without any medications needed. Kailangan pahinga, tsaka yung mga tama nga na nutrisyon, para palakas yung immune system. Pero kapag ito ay more than 5-7 days, mataas na lagnat, nahirapan huminga, nagbabago na yung body malaise, no, yung na masakit sa katawan, ayan, pwede na po silang magpa-check up. Kasi hindi rin pwedeng masipon lang, pumunta ka sa emergency room, burden out naman yung ating mga emergency di ba, units. So, muna, i-observe mo na sa bahay at kapag ito ay lumala, no, within 5 to 7 days, more than a week, yan, pwede na po magpa-consulta. Speaking of emergency room po, Doc, kumusta po ang mga ospital natin ngayon sa inyo pong obserbasyon? Dito po sa East Avenue, hindi po tayo nawawalan ng pasyente, no, kasi no refusal policy po tayo, tuloy-tuloy po yan. And nakikita pa rin natin yung mga
yung mga mga illnesses no, ng mga nitong nakalaang holiday season. Mataas pala yung mga cardiac natin, no, mga stroke patients, ganyan. Ito nga, yung mga viral illnesses na to, nakikita naman ito minsan sa outpatient department. So, unless no talagang meron talagang DOB or yung difficulty of breathing, hirap sa paghinga, and other mga severe symptoms. Masasabi po ba, Doc, na kumpara po nung mga ibang buwan, nito pong simula yung pumasok yung Bear Month hanggang ngayon pong January ay makikita nga yung pagtaas ng bilang ng mga pasyente? Opo, meron talaga yung mga pediatric cases natin no, sa ating PEDSA ward, PEDSA department. Hindi lang sa East Avenue, pati sa ibang hospital. Sa Lung Center of the Philippines, no, may mga na-detect tayo na pagtaas ng mga kaso na mga viral illnesses na yan. No? So, pero dahil na hindi laman lahat ay nagtutungo sa ospital no, para magpagamot, ay hindi natin nakukuha yung bigger picture nito kung gaano kadami talaga yung mga pasyenteng merong ganitong mga viral illnesses. Kasi sa bahay pa lang, maaaring na-infect sila at doon pa lang ay gumagaling na sila. Gumagaling na. Yes po. Doc, speaking of... Hindi kagaya dati, nung COVID, di ba, meron tayong monitoring system. Doc, tanong ko lang po yung tungkol po sa flu vaccine. Gaano po ito kahalaga at totoo po ba na kapag ka nabakunahan na, maaari pa rin po magka-flu o makakuha ng flu, Doc? Oo. Alam mo, mga Pilipino, minsan takot sa bakuna. No? Itong flu vaccine, kailangan po ito every year. Kasi sabi nga natin, ang flu ay hindi nawawala. Talaga nandyan lang siya at nagpabago-bago yung mga strains nito. Kung mababalita nyo, meron din tayong mga super flu, no? Super influenza sa ibang bansa daw. No? Pero ito yung mga parang tag names lang no? Na ibang bagong strain ng influenza virus. At siguro nagpapakita lang ito ng mga bagong mas matitinding sintomas. No? Pero apart pa rin ito ng influenza species. Yes, Opo. Kailan po pinaka-maina magpabakuna? Baka kasi yung iba partner, Doc, nung naghihintay pa ng perfect timing. So baka, or kung kailan naman mataas talaga yung, ngayon, lalo na ngayon, flu season. Ngayon ba yung importanteng, dapat ngayon na agad-agad magpa-flu vaccine? Sa mga kabataan, yung mga age 9 years old, may mga immunization schedules talaga yan na kailangan talaga nilang itanong sa kanila mga pediatrician no? Para mabigyan sila ng mga at least 2 shot. No? Ngayon kapag more than 9 years old, mga adults, usually mga once a year, kailangan po tayong magpabakuna. Tinatanong kung ito ba ay dapat before the flu season, mga Bear months, no? Flu season. Opo, maganda naman yun, pero hindi natin masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng flu no? Kasi all year round naman po yan. Tumataas lang talaga kapag Bear months kasi nga nagsasama-sama tayo kumbaga dahil malamig magkikita-kita mag-dis yung transmission. Ayan. So dapat may parang mas importante yearly, no? na bago pa yung holiday season na flu season din magpabakuna na, Doc, no? Opo, tama po yan. Opo. Doc, bilang ENT specialist po, ano po yung karaniwang, kumbaga, komplikasyon ng flu sa tenga, ilong at lalamunan na inyo pong nakikita and probably parang binabaliwala lang po nung iba po ng mga kaabante natin? Oo, actually mahirap nga ma-diagnose kasi halos pare-pareho sila ng sintomas. Exactly. Ngayon, isa sa mga possible result ito sa ENT, sa tenga, pwede magkaroon ng tinatawag na otitis media no dahil naapektuhan yung eustachian tube, nagkakaroon ng pressure no doon sa loob ng tenga. Sa ilong, siguro yung allergic rhinitis pa din na nagbabara yung ilong, nahirapan sila huminga dahil barado nga yung ilong, tuloy-tuloy yung discharge. Tapos sa lalamunan yung pharynx, no? Nagkakaroon ng pharyngitis, nagbabago yung boses, minsan nagde-develop na rito sa bacterial tonsillitis, no? Yung tonsil sumalaki, nahirapan huminga, nagkakaroon ng lana yung tonsil. Ito yung mga ganitong klaseng complication or sequela ng mga viral infection na to, nagiging bacterial problem or pathology. Ito na yung mga kailangan talagang medical intervention para mabigyan ng tamang gamot. Yes, Doc. Doc, paalala po,
sa mga kababayan natin, practical na payo po sa publiko para manatiling ligtas at malusog po ngayong flu season, Doc. Opo, ang flu season na naman, ayan, since Burma nga, pataas na, sabi mo nga kanina sa report natin, nagyayelo na sa ibang bansa, at malaki epekto talaga sa ating mga populasyon. Kailangan talaga natin ng mga flu vaccine, no? Kayo po ay magpabakuna para makaiwas dito sa mga strains na ito na yearly ay nagkakaroon tayo ng mga bagong strains. Minsan mas matitindi pa yung sintomas. At syempre sabi nga natin, palakasin ang ating immune system sa pamamagitan ng tamang pagtulog, tamang pahinga, mga wastong pagkain, at syempre tamang ehersisyo para lumakas ang ating katawan. Yung ihahabol ko lang, partner, yung self-medication ba, Doc, ay advisable ba yon? Nako, self-medication, wag. Kasi una-una nga, minsan nagkaroon na ng sipon, antibiotic agad. Oo, mga microbial resistance, no? So, kapag nagkaroon tayo ng ganyan, ay mas mahihirapan tayo, mas lumalala yung mga sakit. Ayun. With that, Doc, maraming salamat po. Yes, Ma'am Raya and Sir Jigs, maraming salamat po sa inyo. Okay. Yan po si Dr. Rene Louie Gutierrez, ENT Head and Neck Specialist at Chief Health Program Officer mula sa East Avenue Medical Center. Ayun, sana mga kaabante, Diba? nag-take down notes kayo dun sa mga payo, mga tips ni Dr. Louie. Oo. Ako talaga, ang pinaka naging highlight sa usapan ay yung flu vaccine na hindi natin pinapansin o hindi natin na binibigyan ng time. Yung pala, napaka-importante nito bilang proteksyon. Kasi nga, sabi ni Doc, hindi lang dapat sa flu season tayo mag-focus, kundi all year round. Hindi natin alam kaya tayo magkaka-flu. Correct, partner. O yung iba, nagpapa-flu vaccine during, kung baga yung marami. Kung kailan may peak, ayan na. Oo, sabi ni Doc, mas maigi na bago pa pumasok yung holiday season, malakas na yung resistensya. Correct, tama. Tapos kanina, partner, di ba, sinabi din ni Doc na, kahit nagpa-flu vaccine ka, hindi naman, it doesn't mean na immune ka na. Ayan. Hindi ka na. Magkakaroon ka pa rin, pero hindi kasing lala. Yun. Yung epekto sa'yo ay hindi kasing lala tulad nung mga walang vaccine. Yun. Correct. Yun. So, wag matakot magpabakuna. Ayun. Akala mo naman, alam mo, takot ako sa karayom. Bakunado. Akala mo naman, takot ako sa karayom. Pero wala kailangan nating pagdaanan yan. Pagbakuna. Kinukurot ko yung sarili ko. Ito ka pikit. Pwede naman Ikaw yan. ba? Takot ka ba sa Hindi naman, kaya naman. Wow. Pusa lang ako takot. Samantala mga kaabante, sa aming pagbabalik, alam nyo ba na liver cancer at viral hepatitis awareness month ngayon? Abangan ang dagdag kaalaman balita na yan, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Umarap sa Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Libo-libong tao ang lumahok sa isang ritual sa Osaka, Japan bilang bahagi ng pagsalubong sa bagong taon. Ang Orai Shinji ay isang tradisyonal na seremonya sa Hiraoka Shrine sa Higashi, Osaka. Tampok sa seremonya ang walang humpay na tawanan sa paniniwala na magdadala ito ng positibong mga bagay at pag-asa.
Tumatagal ng 20 minuto ang walang puknat na tawanan. Habang nagtatawanan, itinataas nila ang mga anting-anting na may nakaukit na Japanese character na simbolo ng pagtawa. Naniniwala ang mga lumalahok sa seremonya na ang pagtawa ay nakakaabot ng swerte sa pagpasok ng bagong taon. Natugat ang seremonya sa isang alamat na sa pamamagitan ng pagsayaw at pagtawa ay makakukumbinsi ang Diyosa ng araw na lumabas sa kanyang lungga. Nagbabalik kami dito sa FYI sa Abante. Isang seryosong banta sa kalusugan ng maraming Pilipino ang liver cancer at viral hepatitis. Mga sakit na kadalasang walang sintomas at natutuklasan na lamang kapag malala na ang nasabing kondisyon. Ngayong buwan, ipinagdiriwang ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month upang palakasin ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng maagang pagsusuri, tamang pag-iwas at wastong gamutan. Para naman alamin ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito, narito ang FYI report ni Socorro Villacorte. Ipinagdiriwang ngayong buwan ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month bilang paalala sa publiko sa seryosong banta ng liver cancer at viral hepatitis sa kalusugan ng mga Pilipino at upang palakasin ang kaalaman tungkol sa tamang pag-iwas, maagang pagsusuri at wastong gamutan. Ang liver cancer ay kabilang sa mga nangungunang sanhi ng pagkasawi na may kaugnayan sa cancer sa buong mundo. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng mga kaso nito ay may kaugnayan sa chronic viral hepatitis, particular na ang hepatitis B at hepatitis C. Ang mga sakit na ito ay maaring tumagal ng maraming taon na walang malinaw na sintomas, kaya't madalas na natutuklasan lamang kapag malala na ang kondisyon. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang hepatitis B ay maaring makuha sa pamamagitan ng dugo, pakikipagtalik at mula sa ina patungo sa sanggol. Samantala, ang hepatitis C ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong karayom o dugo. Kapag hindi naagapan ng mga ito, ay maaaring humantong sa liver cirrhosis at kalaunan ay liver cancer. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Awareness Month, isinusulong ng mga health authority ang libreng screening, pagbabakuna laban sa hepatitis B at information campaign sa mga komunidad. Binibigyang diin din ang kahalagahan ng healthy lifestyle gaya ng pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak, pagkain ng masustansya at regular na pagpapatingin sa doktor. Hinihikayat ang publiko na samantalahin ang mga programang pangkalusugan at huwag matakot magpasuri, lalo na ang mga kabilang sa mga high-risk groups. Paalala ng mga doktor, ang kaalaman ay maagap na aksyon, ang pinakamabisang sandata laban sa liver cancer at viral hepatitis. Sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon at sama-samang pagkilos, layon ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month na makabuo ng mas malusog at mas kamalayang lipunan. Para sa FYI, Socorro Villacorte, Abante. Prevention is better than cure, partner. Perfect, Kaya magpa-check up at magkaroon ng healthy lifestyle. Importante yan. At syempre, bantayan din natin yung ating mga kinakain, lalo na sa labas, no? Napaka-delikado kapag halimbawa hindi natin na-check, bigla-bigla na lang tayong nag-food trip all around. Wala namang masama doon, pero kailangan natin siguraduhin Once in a na while, maayos. huwag naman araw-araw nagpo-food trip, partner, na kumakain ng mga mamantika. Yan, oo. Tama. Mahirap na kasi kapag too late na, medyo masaklap yan sa buhay. Samantala, mula sa mga trending na issue, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia tips, pati na showbiz at iba pang makabuluhang usapin, FYI, lahat yan sagot na namin, mga kaabante. Abangan ulit kami sa susunod na episode, same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang po ang DWAR Abante Radio. FYI, ako si Raya Capulong. Another FYI sa ngalan ni Francis Palve, ako naman si Jigo Postolero. And for your information, ito ang FYI.